Magandang umaga po. Good morning. Okay. Tulad ng previous vlogs ko and videos, makikita nyo sa YouTube na tatlong lengguwahe ang gagamitin ko dito. Chinese Mandarin, English, at Filipino. Tagalog. Dahil marami sa nanonood sa aking vlog ay posibilidad ay Filipino. Ordinaryong Pilipino. So, sana po sa mabilisang paraan at pinakamadaling explanation, naintindihan nyo ang ating lecture for today. Ang ginagawa po natin ngayon ay parang misa ng pare. Ito ay parang lecture ng pastor at ministro sa mga born again. Ang ginagawa po natin dito ay parang ginagawa po ng ministro, pastor sa born again habang nagbimisa sila, pare, madre habang nagbimisa sila tuwing linggo, kung tuwing anong araw man yan sa isang linggo. Okay po tayo. Pinapadali ko lang po ito para mas maintindihan nyo po ang ating lecture for today. Pinakamabilis, pinakasimple at sinimplihan ko na. Okay po. Tuloy na po tayo. Sambay ng Pilipino. Tuloy na po tayo sa ating lecture. Xiao Di Ye Ze其为人之本，孝顺爹娘，敬爱兄长，这是人的基础。Sa English, being good as a son and obedient as a young man is perhaps the root of a man's character. Sa Tagalog, ang pagiging mabuting anak at masunuring kabataan na ayon sa kabutihan ay isa sa mga ugali ng isang tunay na lalaki. Kahit babae ka, kahit wala kang pinanganak ka ng walang, alam mo na yan, pwede ka rin maging isang tunay na lalaki. Maging magalang, rumespeto ka sa magulang mo, maging mabuting anak ka sa kanila. Huwag kang gumawa ng masama. Huwag mo sila bigyan ng sakit ng ulo. Huwag mo sila bigyan ng worries. Okay? Okay? Huwag mo sila bigyan ng sakit ng ulo. Huwag mo sila bigyan ng ikaabala ng kanilang pang-araw-araw na pagkayod. Yan ay isa sa mga ang tinatawag natin virtue ng isang tunay na lalaki. Kahit babae ka, pinanganak. Pwede ka rin maging isang tunay na tao. Mabuting tao. Hindi ko sinabing masamang tao. Maging mabuting tao. Dahil alam natin ngayon, Nobyembre 21, 2025. November 21, 2025. Sa pamumuno ng drug addict sa Malacanang, magulo ang Pilipinas. Maraming krimen. Maraming injustices na nangyayari sa buong lupalop. Ang hustisya, how much is that dog in that window na lang. Politiko o legal ko, binibili na lang yung hustisya. Yung iba pinaglaruan na lang. Kahit mali sila, pipilitin pa rin. Yan ang sitwasyon natin ngayon sa Pilipinas. Pero sana po, sambayan ng Pilipino,
sa ating lecture natin ngayon, sa Confucianism. Matutunan niyo po. At sana po, may matutunan po kayo sa mga tinuturo ko tungkol sa Confucianism. Dahil ito po ay makakatulong sa inyo sa araw-araw na buhay nyo, sa mga anak nyo, sa pamilya nyo, at opo, sa pagiging tao nyo, sa pagkatao nyo. Opo. Alam nyo po, asa nagsisimula ang pagiging masamang tao. Alam natin po yan. Hindi po natin pwedeng pagsinungalingan yan na ang pagiging masamang tao ay nagsisimula sa pagiging masamang bata. Ang hindi marunong sumunod sa batas at hindi marunong sumunod sa magulang at pasaway na bata, diyan nagsisimula ang pagiging masamang tao. Minumulha ng batang to kung asan siya lumaki. Kung anong nakikita niya, baka ginagaya niya. Yan ang problema natin sa Pilipinas ngayon. Marami sa ating mga kapwa Pilipino, pasensya na po, kung may ma-offend man ako dito, ay lumaki sa isang komunidad na may nagsusugal, may umiinom, may nagdodroga. Yung iba pa, asal squatter. Yung iba pa, hindi mo maintindihan. May nananakit. Hindi natin masabi yan. Pero sinasabi ko na po sa inyo, sampay ng Pilipino. Ito ang isa sa mga problema natin sa Pilipinas. Karamihan sa mga bata natin ngayon. Pasensya na po kung may natamaan po sa inyo, pero totoo po sinasabi ko. Ang mga kabataang ito ay minumulha ng kanilang environment. At meron tayong isang klaseng environment sa Pilipinas na puro negativity. Sugal, alak, droga, babae, hindi magandang asal na magulang, lalo na sa mga hindi tao, tulad mga hayop. Ito mga nag-influence sa mga utak ng mga kabataan to. Huwag nyo kakalimutan po, ang masamang tao ay nanggagaling sa isang kabataang lumaki sa isang environment na negative din. Para ka naglagay ng isang buto ng halaman sa isang bato-bato. Ilagay mo ang isang buto sa lupa, tutubo ito na maayos. Pero pag tinapon mo ang buto ng halaman sa bato-bato, lumaki man siya, pero tingnan mo ang diferensya ng halamang ito kaysa sa halamang lumaki sa lupa. Naintindihan niyo po ba ang sinasabi ko? Aking mga kaibigang Pilipino, naintindihan niyo po ba? Kaya ito ang sinasabi ko po sa inyo. Kayo bilang isang mga magulang, wala po kong karapatan para pakilaman ng pamilya nyo. Pero, may karapatan ako magsabi. Sana po, maging responsableng magulang po kayo. Para kung sakali man ang anak nyo ay maging mabuting anak at masunurin sa inyo, hindi po to gagaya sa inyo, sa inyong masamang habit at masamang ugali. Turuan sila ng magandang ugali. Sana po, sambayan ng Pilipino. Sana po, may matutunan kayo sa ating lecture for today. Hindi po ako nagbabanal-banalan dito. Inaamin ko po. Minsan po, nagkasala din ako sa nanay ko. Tao tayo. Minsan po, nagalit din po nanay ko sa akin. Opo. Pero hindi yan pumigil sa akin sa pagiging mabuting tao.
Tulad ng nanay ko, namamalo po yan. Hindi ko po alam sa henerasyon natin ngayon, sa 21st century. Ako po ay lumaki sa isang magulang na namamalo. Masakit mamalo ang aking mga magulang. Naninigaw pa. Sana po, hindi ko po alam kung anong klase magulang po kayo ngayon. Pero po, sana po, turuan niyo po ang mga anak niyo maging mabuting tao. Hindi po, wag niyo pong hayaan yan lumaki, maging masamang tao. Habang medyo bata-bata pa yan, turuan niyo na po sila gumawa ng kabutihan araw-araw. Kahit sa simpleng bagay, hindi po natin kailangan ng kapangyarihan para gumawa ng mabuting bagay. Kahit sa simpleng bagay, turuan niyo po ang anak niyo gumawa ng kabutihan. Tulad ng pagiging magalang sa ibang tao, tulad po ng pagrespeto sa buhay ng ibang nilalang na hindi tao, tulad po ng pagmamahal sa kapwa-tao at ibang may buhay na nilalang, tulad ng hayop, kalikasan. Sana po, Sambay ng Pilipino, may natutunan po kayo sa akin sa lecture ko po ngayon. Mapapanood nyo po ang aking pagtuturo sa YouTube at sa Facebook. Sana po, yung mga nasabi ko po kanina, hindi po kayo na-offend. Kung may na-offend man ako sa inyo, pasensya na po. Nagsasabi lang po ng totoo. Dahil ako po ay lumaki sa Pilipinas, pinanganak sa Pilipinas, nakita ko po anong klaseng environment ang meron dito. Sa ibang bansa, hindi ko po alam. Kasi hindi po ako lumaki doon. Kaya hindi ko masabi. Pero dito po sa Pilipinas, ako po ay lumaki, pinanganak. Kaya alam ko po anong klaseng environment ang meron ng Pilipinas. Sana po, kung may na-offend man ako sa mga sinabi ko kanina, ako po ay humingi po manhin. Pero totoo lang po sinasabi ko. Sana po may natutunan po kayo sa mga tinuturo ko ngayon, sa mga sinasabi ko ngayon. Sana po may natutunan kayo at magamit nyo sa pang-araw-araw na buhay nyo po ang aking lecture ngayon. Pagpala po kayo ng langit at lupa. At sana pagpala po kayo na maging mabuting tao kayo kahit sa malilit na bagay araw-araw ng buhay nyo sa mundong ito. Maraming salamat po sa pakikinig.